Good morning guys! Isang panibagong araw na naman po dito sa amin sa Finland. Morning shift nga pala ang duty ko. Kaya 5 AM pa lang dito, tumatayo na ako, bumabangon na ako kasi medyo mabagal akong kumilos. 7 AM up to 1 PM lang ang duty ko. Bali this week, 6 hours lang ang pinapasok ko. Pagising sa umaga, sinasabay ko na rin magdasal. Humihingi ako ng guidance para gabayan niya ako sa trabaho at ilayo niya ako sa disgrasya. At dahil sa supermarket ako nag-work, hindi may iwasan na mabibigat yung mga binubuhat ko, yung hinihila ko at dinidisplay ko. At saka nakakagaan talaga ng pakiramdam kapag yung sa umaga nagdadasal ka para bigyan ka niya ng guidance at saka magpasalamat ka sa lahat ng blessings na nare-receive mo araw-araw. Dito nga pala sa Finland, bawal yung nakaugalian natin na Filipino time. Ayaw na ayaw nila na nalilate ka sa kahit anong bagay. Kaya nga kahit 7 AM pa yung pasok ko, tumatayo na ako ng 5 AM para mas malaki yung allowance ko. Iniiwasan ko nga rin kasi na malate kasi ayoko rin pumangit yung impression nila sa akin. Bago ako maligo, nire-ready ko na yung mga susuotin ko para hindi ako ganong lamigin. Napakalamig kasi pagising ka sa umaga. Ngayong araw nga takang-taka ako kasi sobrang liwanag kahit na 5 AM pa lang. Panitingin nga ako sa orasan ng cellphone ko. Baka ako na iba na naman yung oras. Nag-aalala na ako, baka late na ako. Kaya nga nag-message pa ako sa isang kasamahan namin ng morning shift din. Tinanong ko siya kung tama ba yung oras ko sa oras niya kasi kako napakaliwanag sa labas. Ayan, at dahil naka-ready na ako sa mga susuotin ko, maliligo muna ako. Alam niyo ba, dinadala ko na rin sa CR yung warmer ko. Pati yung lotion ko nandun na rin kasi para paglabas ko ng CR, nakadamit na ako sa pangbaba para less na yung lamig na mararamdaman ko. Sinusuot ko na nga rin pala yung uniform namin. Nagtatakip na lang ako ng jacket para hindi ganong nakikita kapag papasok ako. Bawal kasi kami talaga mag-uniform kapag papasok sa work. So, kaya nagtatakip na lang ako ng jacket. Nakaka-relate din ba kayo sa mga tao na kapag hindi nakapagkape sa umaga ay sumasakit yung ulo? Ganun kasi ko kapag hindi ako nakapagkape sa umaga, aatakihin ako ng migraine ko. Ewan ko ba, siguro dahil para hindi ako antukin, kailangan ko magkape at kapag hindi ako nakapagkape, nakakaramdam ako ng antok kaya umaatake yung migraine ko. Alam niyo din ba guys na isang bansang Finland sa pinakamalakas magkape sa buong mundo? Naku, wag na kayo magtaka. Sa lamig ba naman ng weather nila, talagang pampainit na lang yung pag-inom nila ng kape. Kahit nga yung mga heads namin dito, sila na mismo nagsasabi na malalakas sila magkape. Yung isang head nga namin, hindi siya Finnish people, pero nung napunta daw siya dito, lumakas daw siya magkape. Ang lalakas din nga pala nilang manigarilyo dito. Alam naman natin na nakakatulong sa pagpapainit ng katawan yung paninigarilyo. Pero isa sa maganda sa Finland, kapag sa supermarket, hindi basta makakabili ang mga kabataan ng sigarilyo at ng alak. Kaya nga kada may bibili ng alak sa cashier, dapat hingian mo sila ng ID or yung proof ng identification na sila ay more than 18 years old. Isa pa sa maganda dito, hindi mo kailangan bumili at gumastos ng mga pang makeup mo. Ang tanging kailangan mo lang ay lip balm tsaka moisturizer. Hindi kasi required na mag-ayos ka ng mukha, na mag-makeup ka at magtali ng buhok. Kaya nga kapag rebonded ka dito ay bongga. Pwede mong ilugoy ang buhok mo kahit nasa supermarket ka. Pero syempre ako, mas prefer ko yung nakatali kasi mas komportable gumalaw. Bago ako pumasok, talagang kumakain ako kahit busog pa ako at hindi ako nakakaramdam ng gutom. Mas gusto ko kasi na puno yung sikmura ko bago ako kumilos sa umaga. Kapag morning shift ka kasi, madaming ginagawa. Sa morning shift kasi, kayo yung mga nagre-refill ng mga bagong delivery na products. Kasama na din yung mga gulay at prutas, mga baka, baboy, nandun na rin yung mga ice cream, basta lahat ng mabibigat. Pero dito, hindi mo naman mararamdaman yung pagod kasi hindi ka pinapawisan. 6 o'clock na kaya nag-aasikaso na ako kasi 6:30 aalis na ako ng bahay. Napaka-thankful ko nga dun sa branch na napasukan ko kasi halos ng mga kasamahan namin lahat sila mababait at willing silang laging tumulong sa'yo. Isa lang talaga sa struggle sa amin ay yung language barrier pero pinipilit ko talaga matutunan at maintindihan sila. Ako din naman kasi magbe-benefits noon lalong-lalo na kapag gusto ko mag-apply para sa permanent citizenship. Isa kasi sa requirements nila dito para makapag-apply ka ng permanent citizenship ay yung exam ng language nila. Kailangan may pasa mo yung exam para mag-grant ka nila ng permanent citizenship. Isa din kasi sa maganda kapag marunong ka ng language nila, marami ka makukuha ng trabaho dito sa Finland. Kaya nga kahit malungkot, pinili ko pa rin umalis kasi hindi naman pangit yung bansang pupuntahan ko.
Kahit na may iwan ko yung pamilya ko sa Pinas, okay lang din kasi may chance naman na madala ko sila dito. Kada papasok nga pala ako, mas pinipili ko na lang magbaon para mas makatipid. May mga libreng kape at gatas naman doon sa trabaho namin kaya hindi na ako nagbabaon ng coffee. Minsan nga hindi ko pa nauubos yung baon ko kasi feeling ko busog na busog pa din ako. Kapag nga inaaya ako mag-break ng mga kasamahan ko, minsan kahit busog pa ako, kailangan na lang mag-break. Hindi uso dito ang magbaon ng kanin. Puro na lang tinapay. Sa bagay, kapag 6 hours lang yung duty mo, masyadong mabilis lang yung oras. Kung minsan nga busog pa ako kapag darating yung second break. At dahil pag morning tayo ngayon, malamig sa labas kapag umaga. Kaya ang sinusuot kong jacket, yung puff jacket ko. Sasama nga pala kayo ngayon sa akin doon sa pagpasok ko sa work pero hindi ko kayo mapapasok sa loob kasi bawal talaga sa amin umawak ng cellphone kapag nasa duty. Sayang nga lang kasi hindi ko mapapakita sa inyo kung ano yung ginagawa namin sa loob ng trabaho. O siya, tara na kasi ayusin pa natin yung bike. Tignan nyo guys, sobrang ganda ng umaga. Napakaganda ng paligid, napakaganda ng langit. Kaya nga pagpapasok ako sa umaga habang nagbabike, binabagalan ko kasi ninanamnam ko yung mga nakikita ko sa paligid ko. Dito sa Finland, pinapaandar nila ang equality system. Equal lang ang tingin nila sa bawat isa. Kaya nga dapat matuto kang maging independent kasi napaka-independent ng mga tao dito. Ayon nga sa Act of Law ng Finland. According to the Section 6 of the Constitution of Finland, 731, 1991, everyone is equal before the law. No one shall without an acceptable reason be treated differently from other person on the ground of sex, age, origin, language, religion, conviction, opinion, health, disability, or the reasons that Kaya nga sa mga LGBT dyan, pwede kayo dito sa Finland. Thank you Lord at nakarating tayo ng safe at nandito tayo sa locker namin ni Elaine. Magpapalit na tayo ng uniform sa pangbaba. Papalitan ko na yung pants ko. Total, naka-uniform na ako sa pantaas. Isa din nga pala sa tradisyon ng Finland na ang mga jacket mo na panlamig ay dapat hindi mo pinapasok sa loob ng bahay at sa loob ng trabaho. Isa din ang paghuhubad nila ng mga sapatos sa loob ng bahay, sa loob ng eskwelahan. Yan ang isa sa magagandang culture na nalaman ko dito sa Finland. Dito nga pala, kahit anong sapatos yung gusto mong isuot pamasok, pero make sure mo lang na comfortable ka at naaayon yung sapatos na pinili mo sa pamasok mo.
Iniiwan ko na lang din pala yung sapatos ko dyan sa locker para hindi ko na siya ginagamit panlabas. Allowed kami magsuot ng sneakers na komportable kami sa pantrabaho namin. Kahit anong kulay pwede yan, basta komportable ka sa paglalakad mo. O ayan, all goods na tayo. Pasok na muna ako After 3 hours, first break ko na guys. Nakita nyo may coffee, may rep, may gatas. Lahat yan pwede mong gamitin. Sa ngayon, ang kinakain ko ay yung mamon. Yung nabili namin yan doon sa store sa Sweden. Kapag 6 hours ang duty mo, 2 12 minutes break ang meron ka. Lahat ng yon ay kasama na yun sa duty mo. Kumbaga, bayad ng company yon, hindi nila ikakalta sa sahod mo. Ito nga pala yung schedule namin for the week 20, 22, and 23. Nakagawa na yan. So lahat ng naka-green yan yung mga walang pasok. Ayan guys, at natapos na din ang 6 hours duty natin. At magbibihis na ulit tayo para makauwi na tayo kaagad. Hi guys, pauwi na tayo. Haggard na ang lola mo. So, natapos na naman namin ang 6 hours. Natapos ko ang 6 hours. At mamaya may exam pa kami sa language. So, pupunta tayo sa entrance kasi doon ko nilagay yung bike ko, diba? Kasi nandun yung bakal na doon mo iniiwan yung bike mo. So, nakakatuwa kasi magmula kaninang umaga, umaaraw na talaga, mainit na. Ang saya lang sa akin ganito kainit.